Feng Shui Consultancy. www.pakbettv.com. May rosemary ba kayo sa kusina nyo sa bahay mga kapakbet? Kung meron, panoorin mo ito dahil makakatulong ito para sa bahay at sa sarili nyo. Ang rosemary mga kapakbet ay isang powerful magical herb na may mga dalang beneficial results. Ito ay matagal nang ginagamit ng mga ibang tao kahit noong unang panahon. Ito ay ginagamit para sa pagpapagaling, proteksyon, suwerte at pagpapakalma. Marami itong benepisyong dala, halimbawa sa mga ito ay ang pagtanggal ng stress at malas sa paligid, cleansing, pagkapatibay ng memorya, pagkakaroon ng maayos na pag-iisip, suwerte at pagmamahal. Ang rosemary din mga kapakbet ay mayroong medical properties na makakatulong upang makagamot ng sakit. Pagdating naman sa feng shui mga kapakbet, ang rosemary ay isang lucky plant na sumisimbolo sa love, beauty, tranquility at intimate relationships. Ito ay nagpoprotekta sa iyo laban sa kawalan ng pag-asa, bad energy at pagiging hindi tapat. At dahil dito, maraming mga paraan ang nabuo sa paggamit ng rosemary herb para sa ikabubuti ng iyong buhay at bahay. Pero paano nga ba mga kapakbet? Ang ituturo namin sa inyo ngayon ay ang pagsusunog ng rosemary at paglalagay ng rosemary sa ilalim ng unan. Sa pag-perform ng rosemary smudge mga kapakbet, may mga materyales ka munang dapat na ihanda. Napakasimple lang nito, ngunit napakalaki ng makukuha niyong benepisyo. Narito ang mga kailangang ihanda, dried rosemary at sinulid na pula. Narito naman ang hakbang sa paggawa ng rosemary smudge do-it-yourself. Una, kumuha kayo ng dried rosemary. Ikalawa, pagkatapos ay talian ito gamit ang sinulid na pula. Dapat ang taba niya mga kapakbet ay kasing taba ng maliit na kandila. Ngayon mga kapakbet, kapag nagawa mo na yung mga nabanggit kanina, simulan mo na ang pagsusunog o ang rosemary smudging. Sundin ang mga nasabing gabay para tama ang inyong gagawin. Una, sindihan ang dried rosemary herb na nakatali sa isang pulang sinulid. Pangalawa, ihipan ang apoy para mawala at usok na lang ang matira. Pangatlo, umikot ka sa bahay habang umuusok ang iyong rosemary herb. Huwag kalimutan ang mga kasulok-sulukan ng bahay para walang maiwang parte ng bahay. Ang usok na nanggagaling sa rosemary ay ang symbol of prayers at ito ay magbibigay good energy at binabalanse ang 5 feng shui elements. Pwede ka ring magpatugtog ng mga mantra music habang ito ay ginagawa. Pang-apat, pagkatapos umikot sa bahay, buksan ang mga bintana at pintuan para makaalis ang negative energy sa loob. We have crossed one more milestone. It's only the beginning. Visit our new store Kapakbet, Unit 1004 Cityland Shaw Tower, Corner St. Francis, Shaw Boulevard, Mandaluyong City. Kung palagi kang binabangungot kapakbet, kinakailangan mong maglagay ng rosemary herb sa ilalim ng iyong unan o kama sa kwarto ng bahay. Pinaniniwalaan na sa ganitong pamamaraan ay matataboy mo ang mga bad dreams at mapalitan ng good dreams. Meron ding air purifying ability ang mga rosemary herbs, kaya makakatulong ito upang makatulog kayo ng maayos. Mga kailangang ihanda, fresh or dried rosemary herbs at pulang pouch. Paano gawin ang paglalagay ng rosemary herb sa ilalim ng unan? Una, maglagay kayo ng rosemary herbs sa pulang pouch mga kapakbet at talian nyo ito. Pangalawa, ilagay ito sa ilalim ng unan. Kung nasaan ang ulo nyo, dapat doon din nakalagay ang rosemary herb. Pangatlo, bago matulog, magdasal kapakbet. Napakinggan nyo na ba ng mabuti mga kapakbet? Walang duda na ang rosemary herb ay may dalang dulot sa ating mga buhay. Kaya naman, sa susunod na kayo ay mamalengke, huwag kalimutang bumili ng rosemary herb para merong lagi sa kusina ng bahay. Para mas tumalab pa, lalo na ang suwerte ng rosemary mga kapakbet, samahan ito lagi ng sipag at tiyaga. Dahil mawalan ito ng saysay kung hindi ka kumikilos upang mawala ang malas sa iyong buhay.
Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hinding-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood, mga kapakbet.